Ang mga kababaihan noon, mapag-aalaman na may mga bagay na ginagawa ang mga kababaihan na hindi nabibigyang pansin sa ating lipunan. Ang ilan sa mga ito ay gawain sa pamahalaan, gawain sa pakikipaglaban, gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay, at marami pang ibang mga gawain. Ayon kay Jose, taong 2018. Hindi nabibigyang halaga ang mga kababaihan noon. Binabaliwala ang kanilang pagsisikap na makatulong sa bayan lalo na sa kasaysayan, at hindi sila nabibigyan ng karapatan na ipaglaban ang kanilang kakayahan. Ang isa sa nagpapatunay dito ay ang ating kasaysayan, dahil ang kadalasang nabibigyan lamang ng karangalan ay ang mga kalalakihan, kahit na may malaking ambag din ang mga kababaihan. Ayon kay Tugano, taong 2017. Ang ilan sa mga kababaihan na nagbigay ng karangalan sa bansa ay sina Gabriela Silang, Melchora Aquino, Josefa Lanes Escoda at marami pang iba. Sila ang mga nagpapatunay na may nagawa ang mga kababaihan para ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumagawa ng hakbang para maipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan, kaya sila ay nagtayo ng organisasyong Gender and Development o GAD. Ang adhikain nito ay maging pantay-pantay ang karapatan at para alisin ang diskriminasyon sa mga kababaihan, ayon kina Marbella, Vizcaya at Mendoza taong 2020. Para naman sa pandaigdigang organisasyon na naglalaban sa karapatan ng mga kababaihan, ginawa ang CEDAW o Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ang layunin ng organisasyong ito ay mabigyan ng karapatan ng mga kababaihan sa sibil, politikal, maging sa pang-ekonomiya, aspektong kultural, panlipunan at pampamilya. Ayon nito kay Tripon sa pagsusuri nina Marbella, Vizcaya at Mendoza noong taong 2020. Hango naman sa pagsusuri ni De La Cruz at Kisambing tungkol sa imahe ng mga kababaihan ngayon na nakatuon sa mga nagtatrabaho sa bantin, ang imahe talaga ng mga tao ay may pinanggalingan ng mga biases at malaki talaga ang impact ng palabas sa mensahe na naidudulot nito sa karamihan. Sila ay nananiksik dahil sa patalastas na ipinalabas ng Pantin noong Nobyembre 9 taong 2013 dahil ito ay nagpakita ng mensahe ng dobleng pamantayan o double standards at kultura ng hindi pagkapantay-pantay ng kasarian o the culture of gender inequality. Ayon naman kay Axel Tugano, maraming beses na raw nakapag-aralan o naisulat ang paksa ukol sa kababaihan pero hindi pa rin naubusan ng mapag-aaralan tungkol sa kanila. Dahil ito ay isang malawak na tema at marami ang pasikot-sikot na pwedeng matalakay kagaya ng paksa sa karapatan, pag-ugali, mga nagampanan at marami pang iba.